Praise the Lord. Sa panibagong pagkakataon naman ay binigay niya sa atin upang makapagbahagi ng kanyang mga salita, kanyang plano at layunin. Ang topic na ating pag-uusapan sa video natin ngayon, sa ating content, ay ang tungkol sa Holy Spirit. Tatanungin kita, kaibigan, alam mo ba ang end time plan ng Diyos? Alam mo ba kung ano ang end time plan ng Diyos? Ating pag-uusapan ang tungkol sa end time plan ng Diyos, sapagkat napakahalaga ang katotohanan ito na kinakailangan nating malaman kung ano ang end time plan na ito ng Diyos, sapagkat naalala ko yung sinabi ng Diyos 21 years na ang nakakaraan. Ang sabi niya, "You will be in me as my end time voice, and I will be with you for my end time words." Ibig sabihin, i-reveal ng Diyos kung ano yung end time words niya, end time plan, then aking ibabahagi, to voice out, to share. Kaibigan, bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, hit the notification bell upang ikaw ay maging updated sa ating mga sunod na mga upload ng mga video na tulad nito. Patuloy tayo, mga kaibigan, sa ating pag-uusapan sa oras na ito. Alam mo ba ang end time plan ng Diyos? Ang Holy Spirit at ang end time plan ng Diyos. Ngayon, ang unang talata nating tutunghayan sa Genesis chapter 3. Ang sabi dito, "And the Lord said, My spirit shall not strive with man, for that he also is pleased, yet his days shall be 120 years. So kung titingnan natin dito, ang talatang ito, sinabi ng Diyos, inihahayag niya yung kanyang plano. Pinapakita niya kung ano ang kanyang kalooban. Ang sabi rito, "My spirit shall not always strive with man, for that he is also pleased." So, ibig sabihin, sa Genesis, pinapakita ng Diyos Ama na nagkaroon na ng populasyon, dumami na ang mga tao sa pamagitan ni Adan at ni Eva. Ang Espiritu ng Diyos nais makisalamuha sa tao, nais makipagpilusip, nais makipagsalitaan, nais makipag-usap. Ngunit nakita ng Panginoong Diyos na hindi angkop ang sitwasyon ng tao at ng Espiritu ng Diyos. Sapagat ang Espiritu ng Diyos nagnanais ang tao lumalaban, umaayaw pagdating sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga dito sa Romans, sinasabi ng salita ng Diyos na, "There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Meaning, dito ipinapakita na ang Holy Spirit, nais niyang igabay ang tao
sa katuwiran. Nais niyang igabay ang tao sa kabanalan. Nais niyang igabay ang tao sa plano at layunin ng Diyos. Ngunit lumilihis ang tao dahil sa kasalanan. Kaya nga dito, sabi dito, yung nasa laman, kaya kung titingnan natin dito sa 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are of the flesh cannot please God, but we are not of the flesh, but in the Spirit, if so be the Spirit of God dwell in you. And now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So dito pinapakita ng Diyos na ang Holy Spirit, nais niyang igabay tayo sa buong katotohanan. Nais niyang igabay tayo sa kabanalan. Nais niyang igabay tayo sa plano at layunin ng Diyos. Ngunit hindi ito maaari dahil lumalaban ang laman, ang tao. Dahil ang tao nasa ilalim ng kasalanan, sa kasalanang namana na nagawa ni Adan at na Eva. So dito, makikita natin na ano ang ginawang solution ng Diyos para ang Holy Spirit makalapit sa tao. Para maipahayag ng Espiritu ng Diyos sa tao, makonvict ng Holy Spirit ang tao sa pagsisisi, sa katawiran at kabanalan at pananampalataya at pagsunod sa plano at layunin ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya si Jesus Christ. So dito makikita natin na Jesus and the Holy Spirit together. So dito pinapakita ng Diyos para magkaroon ng pagkakataon ang Holy Spirit na makalapit sa tao, kinakailangan muna magkaroon ng katawang angkop sa Holy Spirit. Kaya dito makikita natin sa Matthew chapter 3, dito natin makikita na ang Holy Spirit dumating sa ating Panginoong Kristo. Dumating siya para ipakita that Jesus and the Holy Spirit work together, walk together for the divine purpose. So dito makikita natin na ating babasahin sa ng Matthew 3. Sabi dito, and when he was baptized, straightway up out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Nang matapos bautismuhan ng ating Panginoong Kristo, sa pag-ahon niya nabukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba na tulad sa kalapati at sumakaniya. So dito makikita natin na nakahanap ang Diyos ng solusyon para ang Holy Spirit magkaroon ng pagkakataon lumapit sa tao. Now, titingnan muna natin ang plano at layunin ng Diyos ayon sa Awit chapter 40. Psalms chapter 40 verse 6 to 8. Sabi dito, sacrifice and offering they did not desire, mine ears has opened. Burnt offering and sin offering hast thou not required.
Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. So dito makikita natin na itong awit chapter 40 verse 6 to 8. Ito'y prophecy, ito'y hula, ito'y sinalita ng Diyos na bilang plano't layunin para magkaroon ng ugnayan ang tao at ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ang kasama ng Matthew 3, ang Matthew 3 ay fulfillment sa sulat ng mga awit, chapter 40, verse 6 to 8. So dito natin makikita, kaya nagkaroon ng pagkakataon na ang Holy Spirit makalapit sa anyo ng tao, sa katawan ng tao, through Jesus Christ. So dito makikita natin na sa pamagitan ng Holy Spirit, sa pamagitan ng Genesis chapter 3, ang Holy Spirit na problema kung paano siya makalapit sa tao. Pero dito sa Mateo 3, dahil dinala sa katuparan ang awit chapter 40, Jesus and the Holy Spirit work together, walk together, doing together to glorify the Father. So dito makikita natin yung disenyo ng Diyos, paano niya, ano ang ginawa niya para ang Holy Spirit magkaroon ng pagkakataon makalapit sa tao. So dito makikita naman natin na sa Hebrews chapter 10, dito natin makikita na ang salitang ito ay verse 5 to 7. Ang sabi dito, therefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. And burnt offering and sacrifice for sin thou had no pleasure. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Now, dito makikita natin yung revelation knowledge na si Jesus, nang siya yung kinalulugdan, angkop sa kanya ang Holy Spirit, at ang ginawa ni Jesus, tumawag siya, pumili siya ng tinatawag na mga alagad. At ang mga alagad na ito ay tinuruan ni Jesus, ipinaalam ni Jesus yung tungkol sa Holy Spirit, na darating sa kanila ang Holy Spirit, at sa pagdating ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, igagabay sila sa buong katotohanan. Sa pamagitan ng Holy Spirit, mayroong conviction ng kasalanan, ipapakita ang katuwiran, at ipapakita ang kahatulan. So dito makikita natin na nagtagumpay si Jesus na ihanda ang Holy Spirit ng katawan angkop sa kanya. So dito natin makikita na napakahalaga yung the body of Jesus for the Holy Spirit. Kaya nga naghanda siya, inihanda niya ang tao. Kaya nga nang Jesus nagtagumpay sa paghanda ng isang katawan para sa Holy Spirit. Yung katawan ni Jesus, minultiply niya. Yun yung sinasabi niya, ito ang aking katawan na pinagputol-putol. Ibig sabihin, hinati-hati niya, inisiner niya para magkaroon ng katawang espiritual
katawang angkop sa Holy Spirit ang tao. So dito makikita natin na ang ginawa ni Jesus, nagtagumpay siya. Pero kailangan mo lang, napakahalaga ang magiging kondisyon para magkaroon ng pagkakataon at hindi naaalis ang Holy Spirit sa pagkikipag-ugnayan niya sa tao. Sapagkat kung babalik tayo sa Genesis, lumapit ang Holy Spirit sa tao, hindi sila nagkasundo, sinabi ng Panginoong Diyos, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagilaki sa tao sapagkat ang tao ay laman. Kaya ang ginawa ni Jesus, kinakailangan niyang bayaran ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ang nakikipagtunggali lagi sa Diyos. Ngayon, dahil sa Hebreo chapter 10 verse 5 to 7, abadi, inihanda. Sa Psalms 40, ang Diyos ang naghanda, ang Ama ang naghanda ng katawan para sa ating Panginoon sa Kristo. Kasama si Isaiah na inihanda ng Diyos sa sulat ni Isaiah sa chapter 9 verse 6. Isang sanggulang isisilang sa atin. At saka sa 7:14 ng Isaiah, isang babae manganganak ng isang lalaki. Isang barhin ng mga anak. So dito makikita natin na ang Ama ang naghanda para sa katawan ng ating Panginoon, para maging angkop sa Holy Spirit sa pagdating ng kapanahunan bago nagkaroon ng katuparan sa Mateo. At si Jesus naman naghanda ng katawan sa pamamagitan ng kanyang mga alagad upang maging angkop, upang maging may pagkakaisa na lumakad sa katuwiran at kabanalan at ayon sa plan at layunin ng Diyos, ang tao na mayroong ugnayan sa ating Panginoong Hesus at saka sa Holy Spirit. Kaya nga nang dumating ang araw ng Pentecostes, ayon sa Aklat ng mga Gawa, chapter 2, sila na inihanda ni Jesus, sila na naging katawan ni Jesus, extinction ng katawan ni Jesus, na naging angkop sa Holy Spirit, kung paano ang katawan ni Jesus ay naging angkop sa Holy Spirit. At sa Acts chapter 2, ang katawan ng mga alagad, ang buhay ng mga alagad ay naging angkop sa Holy Spirit, nakagawa ngayon ng Diyos ng kaligtasan at pagliligtas sa lahat ng tao. So dito makikita natin na ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Kristo ay ang pagtagumpay niya sa cross, sa kamatayan, sa pamitan ng pagkabuhay na maguli. At ang pagtatagumpay ng ating Panginoon Jesus ay yung maakyat siya sa langit. At pag-akyat sa langit siya, pagbaba ng Holy Spirit, ang pagbaba ng Holy Spirit, nakakita siya ng mga katawang angkop sa Kanya. So dito, believer's body for the Holy Spirit. So ano ang mangyayari ngayon? Ano ang mangyayari kapag ang believer's body angkop na sa Holy Spirit ayon sa Corinto, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11, ito ngayon, ang tao magsisimula ang makaalam sa mga bagay ng Diyos. But as it is written, ayon sa nasusulat, sabi ng salitang Diyos, I hath not seen, hindi nakita ng mata, nor heard, na hindi narinig ng tenga, neither have entered into the heart of man, na hindi pumasok sa puso ng tao, the things which God hath prepared for them that love Him. Yung hindi pumasok sa puso ng tao, mga bagay ng Diyos nihanda niya sa nagsisiibig sa Kanya. Anong sabi sa verse 10? But God hath revealed them unto us by His Spirit. So, ang Holy Spirit, ang revelator. Siya yung nagpapahayag, siya yung magtuturo sa mga bagay na hindi alam ng tao. Yung hindi nakita ng mata ng tao. Yung hindi narinig ng tainga ng tao. Yung hindi pumasok sa puso ng tao. Ang Holy Spirit, ang magpapahayag nito sa Kanya. Sapagkat siya ay may katawang angkop dahil sa ating Panginoon Kristo. So, dito makikita natin na magsisimula ngayon na makaalam ang tao sa malalim na mga bagay ng Diyos. Kaya sabi dito,
But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but by the Spirit of God. So, ibig sabihin, sinong tao nakakaalam sa mga bagay ng kanyang kapwa-tao, kundi ang espiritu ng tao na susumaka na yan. Ganon din naman ang mga bagay ng Diyos, walang nakakaalam na tao maliban sa espiritu ng Diyos. So, ang ibig sabihin, kapag ang katawan ang tao ay naging angkop sa Holy Spirit, magsisimula siya ngayong makaalam sa mga bagay ng Diyos. Dito makikita natin na ang layunin ng Diyos ay ito. Nais ng Diyos ibuhos ang kanyang espiritu nitong mga huling araw. So ito yung end time plan ng Diyos. Kung titingnan natin ang Acts, Aklat ng mga Gawa, chapter 2, dito ating makikita. Acts chapter 2, verse 14 to 18. Nang bumaba ang Holy Spirit, na umangkop ang mga alagad, yung 120. Kung paano minultiply ni Jesus yung kanyang katawan, mula sa 12, multiply niya times 10. Yung 12 times 10, naging 120 katao. Sila yung naging angkop sa Holy Spirit na naghintay sa pangako na sinabi ng ating Panginoon Jesus, darating sa inyong Holy Spirit na susuguin ng Ama sa pamamagitan niya. Kaya nga, nang magkaroon ito ng katuparan, ang mga tao na hindi alam, walang ugnayan sa Espiritu ng Diyos, nangagulumihanan. At sabi ng mga tao, maaga pa, sabi nila, ang mga tao ito ay lango sa alak. Sapagkat siguro nakita nila, dahil ang Panginoong Hesus, nakita nila na gumawa ng alak mula sa tubig. So pinalagay ng mga taong ito na walang alam tungkol sa mga bagay ng Diyos, kundi nagkomento sila nang sabi ang mga taong ito ay mga lasing. Maaga pa lang muna sa alak. Kumbaga, tinitingnan yung negative na emosyon ng mga tao, ng mga alagad, dahil nga ang kanilang Panginoon ay namatay at hindi naman nalaman ng mga taong ito na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanila lang, sa mga piling angkop sa Kanya. Kaya yung mga taong walang alam, sabi itong mga taong ito, siguro nagdaramdam ito sa pagkawala ng kanilang Panginoon. Kaya nagiinom. Kaya sabi ng tumayo si Peter at nagsabi sa verse 14, but Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said to them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the 3rd hour of the day. 9:00 ng umaga. Tumayo si Pedro. Tinas niya ang kanyang boses at sinabi sa mga taga-Hudiya at sa lahat ng mga nakatira sa Jerusalem, ipinaalam niya, makinig, sabi niya, makinig kayo. Hindi mga lasing tulad ng inyong inaakala ang mga taong ito sapagat 9:00 pa lang ng umaga. Kundi sinabi niya, kundi ito ang sinabi ni Propeta Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my Spirit upon all flesh. So dito makikita natin. Makikita natin ang katuparan ng Prophet Joel sa prophecy. At ang Acts chapter 2, dito ipinakita yung pagdating ng Holy Spirit sa buhay ng tao. So sa Joel chapter, itong nasa Acts chapter 2 verse 14 to 18 ay fulfillment ito, katuparan ito ng Joel. Kung titingnan natin ang Joel chapter 2 verse 28-29, isang sinasabi, and it came to pass afterward, I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams,
and your young man shall see vision, and also the servants, upon the servants and upon the handmaid in those days, I will pour out my Spirit. Wow, this is the plan and purpose of God. Anong layunin niya sa pagbuhos niya ng Espiritu Santo doon sa mga tawang ko sa Kanya? Ang Ezekiel, dito natin, sa Ezekiel chapter 36, dito natin makikita yung layunin ng Diyos. Kung bakit kinakailangan niyang Ezekiel 36 verse 24. Sabi dito ng salita ng Diyos, "For I will take from among you the heathen and gather you out of all countries and bring you into your own land. Then I will sprinkle water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols I will cleanse you." Sabi ng salita ng Diyos, "A new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your place, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them." So, ang layunin ng Diyos Ama sa pagdating ng Holy Spirit, para likhaan isang malinis na puso, alisin yung pusong bato at bibigyan ng pusong laman at isang bagong espiritu ang inilagay ng Diyos sa kalooban, at yun ang Holy Spirit. Para ano ang pagdating ng Holy Spirit? Para sila ay lumakad. Sabi dito, "I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes." Yung mga palatuntunan ng Diyos, mga plano at layunin ng Diyos. Yun ang lalakaran ng tao pagdating ng Holy Spirit. Kaya nga dito ating makikita na ang plano at layunin ng Diyos, yung end time plan and purpose ng Diyos upang dumaloy ang Holy Spirit. At ang ministry ng Holy Spirit ayon sa John chapter 16. John 16 verse 7 to 11, itong sinasabi. Sabi ni Jesus, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you." Ganun pa man, sabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, na mabuti sa inyo na ako ay umalis, yumaon. Sapagkat kung ako ay hindi aalis, hindi darating ang Espiritu Santo. Ngunit kung ako ay aalis, susuguin ko siya sa inyo." At sa kanyang pagdating sa verse 8, "And when he is come," anong sabi? "He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged." So dito, tatlong mahalagang katotohanan ng gampanan ng Holy Spirit na magiging gawain ng isang tao na nilagay ng Diyos ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang sawayin ang kasalanan. I-convict tayo ng Holy Spirit na mali yan, tigilan yan, magbago ka ng landas. Yun ang conviction. Ituturo ng Holy Spirit sa atin na kapag kinonvict tayo, hindi, pwedeng hindi ka sumunod. Na ako i-convict ng Holy Spirit, yung mga tao na yun, i-convict niya ako. Di ako makagalaw hanggang sa nawi ng paghingi ng tawad, paghingi ng kapatawaran sa kasalanang nagawa. So dito, sa katuwiran, para ang tao lumakad sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, para ang tao lumakad sa plano at layunin ng Diyos. Para sa katulan, upang ipakita ng prinsipi ng sanlibutan nito, ang namumuno sa sanlibutan nito ay ang diablo, ang kadiliman. Kaya nga, dito makikita natin na kung makikita natin yung ginawang paghatol ng Diyos sa kaaway,
kung paano ginupo ng ating Panginoon Jesus ang kaaway, binigyan niya tayo ng susi ng pagtatagumpay, tayo ay magtatagumpay sa buhay na ito. So, kung titingnan natin yung end time plan ng Diyos, ay bubuhos niya ang Espiritu niya. Ang Espiritu Santo ay bubuhos ng Diyos sa kanila na handa. Anong layunin ng pagbuhos ng Diyos at paghanda ng Diyos sa tao, sa Holy Spirit, upang tao ay lumakad ayon sa plano at layunin ng Diyos Ama. Ngayon, paano natin tatanggapin ang Holy Spirit? Ayon sa Genesis chapter 3, gusto ng Holy Spirit lumapit sa tao, pero may pumipigil ang kasalanan. Upang tao, upang tao dahil sa kasalanan ay i-reject niya ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang Holy Spirit ay hindi nakikilala sa libutan. Sino lang nakakilala sa Holy Spirit? Yung kumikilala sa ating Panginoon Jesus. So kapag isang tao kumilala sa ating Panginoon Jesus, available sa kanyang Holy Spirit, darating sa kanyang Holy Spirit, base sa pinangako ng Ama, at kapag kaninais din ng tao. Sapagkat ang Holy Spirit tumalapit, inire-reject siya ng tao. Kaya nga dito makikita natin sa Matthew 3:11. Dito natin makikita na kung wala si Jesus sa buhay natin, wala ang Holy Spirit. At walang mag-convict sa atin kung ano yung kasalanan na nagagawa natin. Wala ang sasaway sa atin pagdating sa mga mali na nagagawa natin sa ating buhay dahil wala ang Holy Spirit. So anong sabi ng salita ng Diyos? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, isang araw harapin niya kabayaran, kamatayan. Ngunit kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pakikipag-ugnay sa Panginoong Hesus, dahil ang unang pakikipag-ugnay na ginawa ng Diyos sa Espiritu Santo ay ating Panginoong Hesus. Katapos sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus hanggang sa ating kasalukuyan panahon. Anong sabi ng katotohanan dito sa Matthew 3:11? I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, and he shall baptize you with the Holy Spirit and fire. Ito ang sabi ni Juan. Katotohanan, ako ay nagbabaptismo sa inyo sa tubig sa kapag sisisi, ngunit siya na dumarating sunod sa akin ay makapangyarihan kay sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, walang Holy Spirit na darating sa buhay ng tao. Kinakailangan mo na natin tanggapin si Jesus sa ating buhay. Sa pagdating ng pananampalataya natin kay Jesus, kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, kapag sinampalataya natin si Jesus na siya namatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan, pag sinampalataya natin si Jesus ay anak ng Diyos na buhay, pag sinampalataya natin ang salita ng Diyos at ang patotoo ng Holy Spirit, sa sulat ni Juan, sa 1 Juan 5:20 na Jesus, He the true God, He is God because He is the Son of the living God, pag tinanggap at sinampalataya natin siya, na siya ay siya, si Jesus is the I am, magkakaroon tayo ng pagkakataon na darating sa atin na Holy Spirit. Ngayon, kinakailangan natin tanggapin si Jesus. Kaibigan, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Merong Jesus na sinasabi ang mga reliyon. Merong Jesus na sinasabi ang mga sikta. Pero ang Jesus na sinasabi ng Biblia, nagkakaroon ng tao ng impartation tungkol sa Holy Spirit. Sapagkat kung titingnan natin sa Ilog Jordan, dumating ang Espiritu ng Diyos kay Jesus. In-impart niya yun, ibinahagay niya yun, inihanda niya ang mga tao. Inihanda niya si Pedro, inihanda niya si Juan, hinanda niya kanyang mga alagad. Yung 120 katao na nakarinig tungkol sa Holy Spirit at naghintay sa araw ng kaganapan, naranasan nila. Kaya nga, kinakailangan natin. Sapagkat kung wala ang Holy Spirit, walang conviction.
Ano ang conviction na aking tinutukoy? Walang sasaway mismo sa iyong sarili na mali ang iyong ginagawa. Tigilan mo yan, pagsisihan mo yan, talikuran mo yan. Walang magsasabi sa iyo ng ganun kung wala ang Holy Spirit, sapagkat yan ay gawain ng Holy Spirit. Ayon sa John chapter 16 verse 11, to convict sin. Kaya na ako i-convict, naranasan ko. Tumulo ang luha, hindi ako makagalaw at ako'y humingi ng tawad sa kasalanan na nagawa ko sa Diyos. So dito makikita natin, hindi tayo pwedeng tumalikod yung pagsisisi. Pwede natin sabihin, Panginoon, nagsisi na ako. In words, bawalik tayo uli doon sa mga masasamang gawain. Kaya dito makikita natin, kinakailangan natin ng conviction ng Holy Spirit. Kinakailangan ibigay sa atin yung gift ng repentance. Kinakailangan natin tanggapin ang ating panangsos. At pagka tinanggap natin ang conviction ng Holy Spirit, pinakinggan natin. Pag tinanggap natin yung gift of repentance, magsisisi tayo. At kapag tinanggap natin ang kaloob ng Diyos, si Jesus Christ, at tayo sumampalataya sa Kanya, ang dulo noon, ang kasunod noon ay pagpapatawad. Doon magsisimula tayo lumakad sa plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang end time plan ng Diyos ay ang pagdating ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Ang end time plan ng Diyos ay ang malaman ng tao kung ano ang plano, ang eternal purpose ng Diyos kay Jesus Christ. Eternal purpose, that pouring of the Holy Spirit, sapagkat sa mga tao na angkop sa Holy Spirit, they that walk after the Spirit of God. Ang rapture ay katulad ng paglakad ni Enoch sa Espiritu ng Diyos. Siya lumakad kasama ng Diyos, kasama ng Espiritu ng Diyos. At anong nangyari? Kinuha siya ng Diyos dinala sa langit. Yun ang ating layunin. Nais ng Diyos magdala ng mga tao sa langit. Nais ng Diyos na magkaroon ng mga tao na angkop sa ating panungsos, angkop sa Holy Spirit, para umangkop ang ating buhay sa plano at layunin ng Ama. Kaibigan, meron ba tayong natutunan sa video natin ngayon, sa topic natin pinag-uusapan? Kung ikaw ay may naunawaan, please paki-like, share ang ating content na ito. Sapagkat ito ang end time plan ng Diyos sa tao, hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang plano at layunin ng Diyos na naparito ang ating panungsos para ihanda ang tao sa pagdating ng Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit ang magdadala sa tao patung sa langit. Salamat sa Diyos sa pagkakataon at pribilehiyo na ibigay niyo sa atin makapahayagan ito. At salamat din sa iyo, kaibigan, na sa iyong panonood, tinapos mo ang buong video na ito. At salamat sa inyong pag-subscribe, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang paglulahati. Salamat sa inyong panonood. Subscribe na po, sa Diyos ang papuri.